Kensington Market ay overwhelming. Pero pamilyar ang pakiramdam na ito kaya lalo mo siyang gustong kilalanin. Oo, makulay. Ang cheese shop na yan ay dating kwadra ng mga kabayo noong 1900s. Ang mga floorboards, original pa rin. May marka pa ng mga horseshoes. Literal na pinaghalong brick at pawis ng mga unang migrante ang nagtayo ng Kensington Avenue. Mga Jewish tailors na nagtahi ng unang suits ng Toronto noong 1920s. Ang red brick buildings, dating mga delis at tailoring shops. Yung Kensington Market sign na may prutas, dating Katz's Grocery sign noong 1931. Ang mga Italian na nagtayo ng unang espresso bar sa lungsod na ito noong 1950s. Sinabayan rin ng mga Portuguese at makikita mo ang azulejo tiles nila sa mga cafe. Kaya't ang amoy ng chorizo na palaman sa bagels, that's fusion, Kensington style. Mga Caribbean na nagpakilala ng reggae sa Canada noong 1970s. Bango na, mapungay ng mga mata. Idaan sa hilamos bahid ng hinit-hit sa may bintana. 1 ounce, pinaalam mong bibilhin mo kagabi. Wala nang ounce ng pasensya ang prof mo. Malit ka raw muli. Pansinin mo sa Kensington Market ang mga kalye. Hindi tulad ng ibang kalsada sa Toronto. Ginawa ito para sa mga tao, hindi sa mga umaarangkadang kotse. Ito ang unang WUNRF o shared street sa North America. Dito ginanap ang protesta ng mga siklista noong 1990. Nandito rin ang unang legal na graffiti zone sa Canada. Ang Kensington Avenue ay dating farm lane, kaya mas makitid. Ang Baldwin Street na dating boundary ng city, kaya mas malapad. Ang weird na angle ng intersection dahil sa original cow path noong 1800s. Sa bawat hakbang mo dito, pansinin mo. Sa Baldwin na darama mo ang init ng mga kusina ng mundo. Sa Kensington, naririnig mo ang tunog ng 5 dekada ng musika. Sa intersection nila, pinapakita ng Toronto ang tunay niyang mukha. Alas 9 ng umaga, lumilibot na ang mga vintage hunters. Mas mabilis ang hakbang kaysa sa mga lolang bumibili ng authentic Portuguese bread. Alas 12 umiiwas ang mga estudyanteng kumakain ng $5 vegan lunches sa mga patigil-tigil, papost-post ng mga Instagram influencers. Alas 4 nakapila ka na sa may sweet corn na may mantikilya pero walang asin. Cajun powder na at freshly squeezed lime juice. Alas 6, rinig mo na ang mga musikero nagre-rehearse sa mga basement. Kapag ginabi ka, jazz musicians ang aabutin mong nagbabar hop. Jamaican patty ay comfort food. 2 at hapunan na yan. Sa pagmamadali mo sa iyong part-time, di puno ang iyong tiyan. Magdamag ka na naman magpipinta ng iyong kinalolokohan. Ni Ontario College of Arts and Design University, sa galing mo, di ka magwang pagalitan. Dinadayo rin ng kabataan ng Kensington Market dahil na-discover nila na dito unang naibenta ang Jamaican patty sa Canada noong 1968. Dito nagsimula ang food truck culture ng Toronto. Dito ginanap ang pinakaunang vinyl record battles. If you look long enough, makikita mo na ang mga riles ng dating streetcar ay nasa ilalim ng kalsada kaya malubak. Mga dating residential additions, ayun, mga kisame sa likod ng mga tindahan. Sabihan na rin ang mga bagets na ang cafes ngayon ay dating Polish meat market. Ang bike shop ay dating Portuguese social club. At ang art gallery, dating basement ng synagogue.
Ang Kensington ay hindi lang alaala. Ito ay patuloy na sumusulat ng kasaysayan. Ang bagong Filipino bakery, kasunod na kabanata. Ang Syrian Cafe, dagdag sa kwento. Magpapaklens ka ng aura sa psychic readers dito kung yan ang trip mo. Kaya kung pupunta ka sa Kensington, huwag kang magmamadali. Mag-food trip ka, tumitig sa mga mural, silipin ang mga vintage stores. Baka sakaling makita mo ang saya at free spirit na pamilyar. Mind you, hindi lang ito tungkol sa Toronto ng magulang mo. Ito na rin ang inyong Toronto.